Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Ayaw tayo sagutin, Madam Chair. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at sa harap no ng publiko. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito. Kaya po tayo nagka-question kaugnay dito, Madam Chair. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the office of the Vice President. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. I do not have to answer to her. The Supreme Tama, Court Madam Chair. cases Ang and the dokumentong Commission on ipinapasa sa Ethics. opisyal ng gobyerno, Madam Chair. I believe yun po ang kailangan natin gawin, ano? Sa isang simpleng mamamayan, kapag Madam Chair, nagkamali ka ng kahit isa, sa board na sasagutin, Please Madam wait to be Chair. acknowledged. Yes, Honorable Rosas, please Yes, proceed. nagpapasa tayo Diba, ng application. Kailangan tama ang nakalagay, Kung hindi Madam nyo naman Chair. gusto kung paano Ipapaulit sa'yo kapag nagkamali. sumasagot Ganyan din ang ako. gobyerno. Wait to be acknowledged, Madam Vice President. Isa-isa lang Hindi po tayo. naman Hindi pwedeng naman sabihin nyo na hindi ako sumasagot dahil hindi niya gusto yung sagot ko. Madam Chair, kailan sinabit ng OVP ang liquidation report ng 2022 confidential fund sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office ng Commission on Audit? Yan, Madam Chair, siguro naman masasagot tayo ng OVP, Madam Chair. I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal. By question and answer, I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Simple questions of dates, no, Madam Chair, hindi na tayo sinasagot. I don't think so nasasagutin niya tayo sa iba pa. So, Madam Chair, let me run down my questions sa iba pa. Madam Chair, yung pagtanong ko sa kailan sinubmit, tapos kung kaya, ibig sabihin yung liquidation report na dated January 10, 2023, it was only submitted to ICFAO on September 18, 2023. And Madam Chair, pinrocess ang confidential funds na ito noong 2022. Tatanungin ko rin sana kung aware ang OVP sa Joint Circular number 2015-01. Kindly wind up. And Madam Chair, for the record, kasi Madam Chair, ang nakalagay sa item 6.2.2.7 no, ng Joint Circular, all cash advances for CF, for the confidential fund, or intelligence fund shall be liquidated at year-end, Madam Chair. So yun po yung reason kung bakit natin tinatanong kasi lumagpas. Ibig sabihin, hindi nagko-comply ang OVP sa deadline na nakalagay sa joint circular na dapat niliquidate na ang cash advance para sa confidential funds ng 2022 noong December 22 pa lamang, 2022 pa lamang. Yun po yung year-end niya. Pero nakita niyo naman January. So Madam Chair, those are simple questions na kayang-kayang sagutin ng OVP. But never na sinagot ng OVP, Madam Chair. So, Madam Chair, sana man lang kahit paligoy-ligoy, hindi sinagot talaga Madam Chair. Hindi po totoo yung sinasabi ni Representative Brosas na hindi ako sumagot. Hindi sumagot ang Office of the Vice President. We cooperated with the cases in the Supreme Court. There are 4 cases in the Supreme Court. And then we cooperated with all the audit actions of the Commission on Audit. Now, I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I will leave it to the House of Representatives to decide on that proposal. Sabihin ko lang, Madam Chair, na proper forum ito para malaman natin ang lahat. This is a proper forum. Ang Kongreso po ang dapat nag-aalam niya. Thank you. Paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto ko lang pumarinig. Hindi po ako nagagalit. Oo. Hindi po katulad niya, parang inis na siya. Oo, gusto ko lang pong malaman. Oo. Humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito, na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record, cut and paste. I will forgo and I will leave my answer, my previous answer. Madam Chair, I would just like to ask, why is it very hard for her to answer yes?
I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you have to explain? Why do you have to explain? We're simple people here. I'm not even a lawyer. You are a lawyer, Madam Chair. So, this is a simple question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan ang House na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no. Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At least nalaman ng taong bayan. Madam Vice President. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 Madam Chair, I do not by need question an and answer. explanation I of will the leave it answer, to the Madam House Chair. of Representatives Madam Chair, to decide if Madam they Chair, are Order, please. as Order, representatives. Point of order, Madam Honorable Chair. Abante, you may proceed. I do not need her to explain, please. You have been giving the same answer for hours. The same answer for hours. Alam ko naman po ang pagnanais nyo, why you answer the same for hours. Ngayon po, iba naman ang tanong ko. Ang tanong ko ito, tatanungin ko uli, Madam Chair, meron po bang karapatan bilang mga representante ng taong bayan sa bawat distrito at party list na mag-scrutinize ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Hindi po natin pinag-uusapan dito ang confidential fund. Ang pinag-uusapan po natin budget. Hindi dahil hindi nyo gusto yung mga sagot ko, hindi nyo gusto yung manner ng pagsagot ko, at hindi nyo gusto ang mga sinasabi ko, hindi ibig sabihin na Madam hindi, Chair, hindi ka sinasagot Madam Chair, ang mga point of tanong. order. Yes, Honorable Mali po Abante. yata ang sinasabi niya, hindi nyo gusto. Hindi yung nyo. Madam Chair, wag niyong isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Madam Chair, ganun lang. Oo. Ano po ang sagot niya? I request that the question be repeated. Meron po bang naniniwala po ba ang ating Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list na scrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya, hindi po lang ahensya niya, ng bawat ahensya ng gobyerno? Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, Madam Chair, kanina ayaw niya sumagot. Ang sagot niya, ayaw niya sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ang sagot niya, no. Aba, Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman, yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Madam Chair, It's up to you. You are the Chair. deciding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa konstitusyon yun tulad po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa konstitusyon. Gayon din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa konstitusyon. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Madam Chair, umikot na po tayo. Bumalik na tayo sa simula. Natapos na yon, nasagot na. Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, hindi po siya sumagot sapagkat inu-audit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabing confidential fund. Sinabi ko budget.
medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Sagutin po niya yes or no. Ngayon, ayaw niya sagutin ng yes or no, sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga kulig. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President.